Sobrang ganda pala talaga ng okra, kaya baka pilitin ko na din yung sarili ko na magkakakain nito. Okra nga yung naisip ko na ipakain kay baby kasi nung unang beses na kumain siya ng okra, nagustuhan niya talaga. Kaya naglakad kaming dalawa papunta sa Talipapa. Mabuti na lang at maganda yung panahon kaya nakakagala-gala kami ngayon. Hindi na nga rin pala kami nagpasama sa daddy dahil busy sa paglilinis sa likod ng bahay. Sobrang behave din pala ni baby dahil bagong gising lang. Ito na pala yung nabili namin, okra at saka pechay. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa pechay. Tapos bumili na din pala ako ng hopya. At 4 na piraso nga lang na hopya yung binili ko. Pero dinagdagan ng 2 kasi ninong namin sa kasal yung may-ari. Thank you po. Nag-steam na ako ng okra tapos 1 pirasong pechay. Tatry ko lang din. Tapos naglaro-laro muna kami netong cute na baby na to. Hilig na din mang dila, parang nangaasar pa. Maya-maya, naghahanap siya ng laruan na ngangat-ngatin, pero instead na teeter yung ibigay ko, ito na lang okra. Bantay-bantay ko nga lang din kasi natatakot ako baka dumula sa lalamunan niya. Pinanggigigilan niya nga at naubos niya talaga yung 2 piraso ng okra. At sobrang ganda pala talaga ng okra kasi kahapon ang onti lang ng stool ni baby than sa usual na stool niya. At pagkatapos niyang kumain ng okra, nag-poop siya. Nagulat talaga ako kasi ang dami niyang poop. Siguro equivalent ng 3 poop kapag usual days. Alam niyo yun, parang 3 sections yung poop niya. Tapos yung huling-huli, very slimy. Tapos andun pa din yung mga buto ng okra. Kaya nag-search agad ako kung dahil ba talaga yun sa okra. And yes, dahil pala mataas sa fiber yung okra and it helps with digestion talaga. Kaya sabi ng husband ko, tatandaan na namin yan kapag nahihirapan mag-poop si baby, okra yung ibibigay namin. At sa mga nagtataka kung bakit napansin ko pa yun sa poop ni baby, yes po, very observant ako pagdating sa poop ni baby kasi dyan nakikita kung may sakit sila or may problem sa stomach nila. Kaya takot ako kapag may itim-itim sa poop. Pero take note, mommies, kapag saging pala, medyo may itim-itim talaga sa poop ni baby and normal yon base sa mga nabasa ko. At ayun na nga, pagkatapos ng afternoon nap ni baby, lumabas ulit kami. Bukod kasi sa nakikita ko na natutuwa talaga si baby kapag lumalabas kami, ako mismo gumagaan yung pakiramdam ko kapag nakakalabas-labas kami, nakakalanghap ng sariwang hangin at para hindi naman puro kisame yung nakikita namin. Salamat po sa panonood, sana may natutunan kayo. Follow us for more mini vlogs!